Nyo yung aming buhay, O Diyos. Kayo po yung kataas-taasang Diyos. Salamat po, Panginoon, na pinagindapat mo yung buhay na ito, Lord God, na worthless noon, Panginoon. Pero ngayon, Lord God, ginagamit mo upang masamba ka sa taglay mong kagandahan sa kadakilaan aming Diyos. Panginoon, ikaw po yung tunay na Diyos at wala po kayong katulad. Purihin po kayo aming Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba, karangalan, at pagpapala sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen and amen. Sige po. So bago tayo umupo, tell to the person next to you, yung mga katabi po natin, masaya ako na nandito ka. Nandito ka ulit. Masaya ako, nandito ka na naman. Dapat laging masaya. Sige po, makakaupo na po tayo. Let us find the most comfortable seat kung saan makakapakinig tayo ng Word of God at hindi masasapawan yung mensaheng ibibigay sa atin ng Lord. Meron pa pong mga upuan po dito, yung mga sundin po natin, yung mga ushers po. Ayan, meron pa po dito sa bandang kanan ko po, may mga upuan pa. May I request those who are sitting at the back, especially those, doon po yung mga nasa likod ng kortina. Gusto ko po kayong makita. Huwag po kayong magtago sa likod ng kortina. Hindi ko kayo makikita dyan. No? Sa structure ng ancient temple ng Jerusalem, ang structure niya ay nahati sa tatlo. We have the outer court, we have the inner court, and the most holy place. At alam niyo po ba kung sino lang nakakapasok sa most holy place during those times? Mga punong pari lang. Kung sa atin, ikukumpara natin, si Pastor Modi yung representative natin. So, kaya ko po binanggit yun. So, i-exercise na natin na pwede tayong makapasok sa dakong kabanal-banalan, no? Ika nga ng sanctuary. Huwag na nating sayangin yung oras. Nandyan po tayo sa likod, especially kung hindi pa kayo nakapag-worship ng 6 or 9. Maganda po na nandito po tayo kasama yung ating mga kapatid na nakikinig ng salita ng Lord. Sino dito ang masaya? Ayan, masaya. Patingin nga ako ng ngiti ng masaya. Yung parang kahit ang init-init, no? Pero talagang nakita ko, nagmamadali kanina yung isa. Kasi anong oras na, tumutugtog na. Kuya, malilate na ako. So, yung pagpapahalaga sa worship. Ngayon pong hapon, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa spiritual detox. Part pa rin po ito nung ating unang topic last week, no? Yung focus. Ang atin pong topic last week ay spiritual detox. Focus. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay about spiritual edge, which is about anointing. This is one of the topics na pag pinag-uusapan o pinag-aaralan, medyo maselan. No? Sa yung iba po, marahil naiintindihan po ako. Dahil ito po ay patungkol sa banal na espiritu. Bilang Diyos at hindi bilang isang kapangyarihan ng Diyos. So sa atin pong pagpapasimula, inaanayahan ko po ulit kayo na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Matatagpuan po natin yung ating unang verse sa aklat ni Samuel, 1 Samuel 16:13. Ayan, nakikita. Sige po, basahin natin. Sabi po dito, "So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil." Si Samuel po yung prophet na nag-anoint kay David, inutusan po siya ng Panginoon. "And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on." Simula nun, nang siya inanoint, hanggang sa siya'y namahinga, naging makapangyarihan si David. Then Samuel returned to Ramah. Let us pray. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa po ng inyong salita. Salamat po sa aming pag-uusapan ngayong hapon patungkol po, Lord God, sa banal na espiritu at kung paano po mareregain yung aming spiritual edge. Father God, salamat
sa pagkaunawa ng mensahe pong ito. I pray, Father God, na ikaw din po yung magbigay ng wisdom sa aking mga kapatid upang mas malalim po naming mapag-usapan yung bagay nga pong ito. Purihin po kayo aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Huwag niyo pong kakalimutan yung ating mga nauunang topic, no? Kasi ito ay parang series siya, tapos parang binubuo natin yung puzzle patungkol po dito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is not a power. The Holy Spirit is God. Kaya po yung sinasabi na regaining your spiritual edge, ibig sabihin po nun, kinakailangan nating makipag-usap, makipagdaupang palad, magkaroon ng intimate relationship sa banal na Espiritu for us to regain that spiritual edge. But before knowing that, alam mo na dapat natin, ano ba yung tinatawag na spiritual edge? No? May mga pagkakataon sa buhay natin na we try to do things sa sarili nating lakas, pero at the end of the day, ang nasasabi lang natin, bakit kulang pa? Sino po dito nagtatrabaho? May mga boss, ayun katulad ko, may mga boss, no? Ginawa mo na lahat ng alam mo, pinag-pray mo naman, tapos pagpasa mo ng report, sinabi, eto lang. Parang gusto mo sikmuraan na, ano ayan lang, hindi nga ako nakatulog, ayan lang. Baka hindi mo alam, dugot pawis ko ang nilagay ko dyan. I deserve an explanation. Pero sa konteksto ng spiritual life, sometimes we're doing the work of God, yung pinapagawa sa atin, but then we're doing it just for the sake of compliance. At alam niyo po, nung binabasa ko po itong topic about spiritual edge, sabi ko nga kay Ana, and mapapanood ni Ana sa online, Ana, hindi ka ba nagkakamali ng pagbigay ng topic? Kasi ito ay about the anointing. I'm not saying na pinipili lang ng Lord yung magdi-discuss ng topic. Pero hindi kasi ito simple topic na pag naintindihan mo, ituro mo. No, this is a very sensitive topic because we're dealing with how the Holy Spirit, which is God, deals with our lives. No? Ang spiritual edge po ay yung talim ng ating spiritual life. In short, ang tanong po natin, am I still anointed? Ang tanong, paano mo masasabi na anointed ka? Yaman ba na ikaw ay nagtuturo ng 144 na disciples, you are anointed? Ikaw ay kumakanta rito, ikaw ang worship leader, does it mean that you are anointed? Nagpipreach ako dito once a month or every other month, does it mean that I am anointed? Anointing does not come in public. Anointing, nanggagaling po yan sa private conversation sa Holy Spirit. At ang tinitignan ng Holy Spirit ay yung puso. Kanina sa cell group, sabi ko, may CT scan para makita kung may fracture sa bungo, may x-ray, may MRI para makita kung may problema sa tissue. But there is no such thing as instrument na kayang makita ang laman ng puso. At tanging Diyos lamang po yung nakakasiyasat ng ating puso. Ngayon po, sabi dito, spiritual edge is not measured by how visible we are. Baka akala natin, ay si Kuya John Ma, everyday yan nasa church. Anointed yan. Siya lagi nagpe-preside sa prayer meeting, anointed yan. But always remember this, mga kapatid. Ang spiritual edge po at anointing ay nagsisimula kung ang puso daw po natin ay alinsunod pa sa Diyos na tumawag sa atin. Last week, ang verse natin ay Psalms 46 verse 10. Ano pong nakalagay doon? May nakakaalala? Be still and know that I am God. In connection to this, kilala mo ba yung Diyos na tumawag sa'yo? Sino po dito kilala niya yung Diyos na tumawag sa kanya, itaas ang kamay? Ngayon, kung malabo pa sa'yo ang pagkatawag ng Diyos at ang relasyon mo sa Diyos, mukhang mahihirapan kang i-digest itong topic na to.
Because, sabi dito, whether we remain yielded to God who called us. Dapat kilalang kilala natin ang Diyos. But the question is, how do we regain? Ibig sabihin, meron ka na nun. Pag sinabing regain, magkaroon ulit. Paano ka ulit magkakaroon ng spiritual edge? Number one, we should recognize when you have lost your spiritual edge. Mahirap hanapin ang isang bagay na alam mo namang hindi nawawala or nawala pero hindi importante sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po dito ang hindi makakaalis ng bahay pag walang cellphone? Ako hindi ako makakaalis ng bahay pag wala akong cellphone. Alam ko kaagad, walang cellphone. Dapat nasa bulsa yan. Sino po dito hindi makakaalis ng bahay pag walang wallet? Siguro ito lahat to may tataas ng kamay. Pag itong walang nagtaas ng kamay, hindi ko na alam. Sino po dito hindi nakakaalis ng bahay ng walang saplot? Exactly. Why? It is because alam mong importante yung bagay na yon. Anong hinahanap nyo? Naghahanap pa kayo ng bagay na worthless? Nasaan ba yung ano dito? Nasaan ba yung walis tambo? Bakit? Wala lang. Ha? Okay ka lang? Kuya Jan, okay ka lang? Tag-ulan. Asan yung payong? Bakit? Alabas ka ba? Hindi. Inahanap ko lang. Para saan? In short, ang gusto kong sabihin, we should recognize kung kailan natin nawala yung spiritual edge or yung anointing na yun ng Lord. Because hindi mo alam kung ire-regain mo siya, kung alam mo namang hindi siya nawala. Maghahanap ka ba ng bagay na hindi nawawala? Alam mo nandun yung ref. Nasaan yung ref? Nasaan yung ref? Ref ka ba? Oo, ref yan. Pero bakit mo hahanapin ang bagay na nakikita mo? Ang hinahanap natin ay yung bagay na nawawala. Pero kailan mo malalaman na nawawala yon? Once na nalaman mo or nag-sink in sa'yo na importante yung nawala. Last time, magbubuk kasi kami for international, mag-Taiwan kami. So ako panatag ako ng passport ko nasa drawer. So hindi ko siya pinapakailaman. Alangan namang araw-araw ko tignan yung passport ko, mukha ko lang din naman yung nandoon. Di ba? Tapos yung sinabi nung makakasama ko, yung grupo namin, pasend sa akin ng passport. Passport? Nasaan yung passport ko? Sabi ko, oo nga no. Kaya sabi ko, naka-alarm ka agad yun sa cellphone. Pag uwi ng bahay, hanapin si passport. Pagkakita ko sa drawer, walang passport. Nasaan ang passport? Sabi ko, hindi pwedeng umalis ng walang passport. Good luck na lang. Kahit siguro nepo baby ka, hindi ka makakapunta ng ibang bansa kung wala kang passport. Alangan sabihin mo, anak ako ni BBM. Kahit pa anak kanino. Walang passport. Ay sabi ko, saan ko siya nilagay? Inisip ko, saan ko siya dapat ilagay? Tapos sabi ko, ay wait lang. Importante ito Ilalagay ko to sa pinakatagong lugar. At nandoon siya sa loob ng cabinet, yung isang cabinet. Sabi ko, nandito yung passport. At alam ko kung mawawala yon. Dahil importante yon. Tayo ba? Do we realize that anointing is important? Do you think anointing is important? Okay, dapat, no? Hindi ko kayo tinatanong na sa tingin mo lang, kundi ano dapat talaga ang pagtingin natin sa anointing. That is very important. In 2 Kings 6:3-5, meron po ditong story kung saan si Elijah, tinipon niya yung mga prophets at yung mga anak ng prophets na yon, nakita, sabi niya, may meeting tayo. Kaso nga lang, ang dami natin. Hindi tayo kasya. Parang sabihin na lang natin na 3,000 pero ang capacity lang ng lugar ay 1,000. Hindi tayo kasya. Kinakailangan natin magsibak ng kahoy at gumawa ng panibagong lugar kung saan kasya tayo. So ito po yung kwento. Sabi ng anak ng mga prophets, please come with us. Sabi niya kay Elijah. Sabi ni Elijah, I will. So he went then with them. They arrived at the Jordan. They began cutting down trees. So nagsisibak na sila, no? Nagpuputol na sila ng kahoy. But as one of them was cutting a tree, his axe head fell into the river. Nakakita na po ba kayo ng palakol? Yung axe, no? Baka yung mga bata dito, what's palakol, mami? Palakol ba yung axe ba? Yung meron siyang pangsibak. Mamaya, assignment nyo, i-search ano yung itsura ng axe. Meron po yung mahabang kahoy, tapos meron siyang talim. Yun po yung pangsibak. O imagine mo naman, sibak ng ganyan. Tapos, kanta ka pa ng kanta, no? Parang malaya na, pak. Ano. May sabi, ba't hindi napuputol? Nakita mo, wala na yung talim. Wala yung talim na makakapuno doon sa puno, pero kumakanta ka.
Nasa panahon ka ng worship, pero bakit ayaw maputol? Yung iba naputol na, yung akin hindi pa. Wala yung talim. Nasaan yung talim? Nahulog sa ilog. Ang sabi nung may hawak nung kahoy, "Oh sir, hiram ko lang po yun." Yung palakol na ginamit niya pang sibak ay hiniram niya. Ano pong sinasabi dito? Hindi alam nung nagsisibak ng kahoy na nawawala na yung talim ng palakol. Pero tuloy pa rin siya sa pagsisibak. Next. Has the axe head fallen off while you are still swinging the handle? Nagbiminister ka pa rin ba sa church as a leader? Nagpapaawit ka pa rin ba sa church as worship leader, gayong alam mong wala ng anointing? Sabi ko sa inyo, nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, parang pwede ba mag-back off? Parang chat ko na si Ana, parang nagkakamali ka. Kasi parang, this is a correction, at iniyak ko to sa Lord, na parang, am I doing yung ginagawa ko as BOT dahil BOT ako? Am I doing the preaching, pag-preach dahil ako ay preacher na nakaschedule? Am I swinging the handle kahit wala ng talim? Ano pong sabi dito next? You cannot recover what you refuse to admit you have lost. Hindi mo mare-recover yung bagay na alam mo o hindi mo tinatanggap na nawala na. Ano po yung kinakailangan natin gawin? We need to surrender everything to God. Lord, patawarin niyo ako na wala po yung anointing sa akin. Yung iba matapang pa. Kinorek ng Lord, John Ma. Di pa nga tapos eh. Papaamin pa lang eh, John Ma. Bakit ganon? No? Tingnan po natin, after, no? Natin ma-recognize, tingnan po natin itong mga sumusunod na to. Next. Am I still serving but have lost my passion? Sumasayo ka ba dito nang kasama ka ng dance team, gumaganyan-ganyan ka pa, pero ang utak mo, kapagod naman to. Kung anong oras ba matatapos to? O kaya nagtuturo ka but have lost my purpose. O ako ang teacher nyo ng life class, ha? Makinig kayo lahat. Ang iingay mo. Labas ka. Baka wala na yung purpose kung bakit ka nagtuturo. Am I still leading but have lost my passion? Okay, may cell group tayo, ha? Dapat 2 to 3 tapos na tayo. Magsiuwi na kayo. Amen na eh. Conclusion na. Kuya, may tanong ako. Bawal lang tanong. Sige na. Tanong, pera, stress na. Am I still working hard but without God's direction? Punta sa ganito. Ay, i-follow up ko to. After nyan, i-follow up ko rin to. Ang dami ko na. Ilan na lahat ng OVE mo? 1,000 na po. Very good. Ilan lahat ng nasa consolidation? Ay, kukonsolidate ba? Akala ko, usap-usap lang. Tara, usap tayo. After, hindi ko na po kilala. Kasi baka ang direction ng Lord, anak, huwag ka naman maligalig, mag-focus ka dyan. Baka mamaya gumagawa tayo, we're working hard, but without God's direction. Am I busy? Next slide. Am I busy swinging the handle while the axe head, the thing that makes my work effective, has already fallen away? This is a correction for everybody, no? Baka mamaya, so exercise tayo, napapagod tayo, pero hindi natin alam, wala na palang anointing, wala na palang silbi. The second thing that we need to know is, after nating malaman kung ano yung nawala, bumalik tayo kung saan natin nawala yung anointing na yon. Return to the place where you lost it. Ano ang sabi ni Elijah? Ituloy natin yung kwento. Saan ba nahulog? Dito po ako nagsisibak ng kahoy. Pagkasibak ko pong ganyan, siguro medyo malakas. Siguro po mga banda dyan. The man of God asked, sabi niya, when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it into the water at that spot kung saan itinuro. Then the axe head floated to the surface. Gawa po sa bakal yun eh, panululutang. So milagro po yun. Lumutang yung axe head. Ano po ang sabi ni Elijah? Ano pong ginawa ni Elijah? Pagkabato niya ba at lumutang, sabi ni Elijah, ito naman, ito na yung talim, ibalik mo dyan. Ano pong sinabi ni Elijah? Pakibasa po. Grab it. Sino ang kumuha? Yung nakawala o si Elijah? Yung nakawala. Sa'yo yun eh. Bakit ako ang kukuha para sa'yo? Your anointing is not my responsibility. Baka sabihin mo as cell member, hindi ako anointed kasi hindi naman ako ina-anoint ng sa leader ko.
Bakit? Sino sa leader mo? Si Lord? Tao din yun. You are responsible for your own anointing. Kaya sabi niya, grab it. Kunin mo. And the man reached out and grabbed it. Ilog po ito ha, ilog. Hindi po ito parang basa lang tapos kinuha. May struggle po dito yung kukuha. Bakit? Ilog yun eh. Talagang ni-reach out niya, nag-effort siya. In short, to regain your spiritual anointing, mag-effort tayo mga kapatid. Lord, gusto ko ng anointing, mamaya may altar call. After nito, kamusta prayer life mo ng Monday? Ay, kinakailangan pala mag-pray pag Monday. Hindi mo naman sinabi. Ikaw naman, papaalala mo kasi. Pero lagi ka nagpapa-anoint every Sunday. Tapos yung kinausap ko, kamusta ng anointing? Hala, i-apply ba yon? Akala ko yun, ina-activate lang, parang activated pag nasa SND. Tapos, or turn off, uuwi na ako. Papasakay na ako ng gift, turn off ko muna to. Paabot po man ng pamasahe. Kita mong kakasakay ko lang eh. Ay, kapatid, sandali muna. Wala ata tayo sa wisyo, no? Ang anointing po ay hindi kapangyarihan binigay ng Diyos na nag-ooperate lamang sa panahon mo gusto. Kaya ano pong sabi? Balikan mo. Saan ko ba nawala yung anointing? Ano bang ginagawa ko noong mga panahon na yon? Nung panahon ba na ako'y nagko-conquest, iba pa ba ang nasa isip ko? Nagko-conquest naman po ako, kuya, nung after nung 40 days prayer and fasting eh. Kailan nawala yung anointing? During conquest. Paano? Ang kino-conquest ko po kasi puro babae. Bakit hindi ka mag-conquest ng lalaki? Homogeneous tayo. Nililigawan ko po kasi yun eh. Patay kang bata ka. Kung pwede ko lang ibalik yung talim, no? Ako na lang ang wawasiwas. Balikan mo kapatid, saan mo nawala yung anointing? Anong ginagawa mo ng mga panahon na yun? Return to it. Dahil hindi naman ibibigay ng Lord yan na, dyan man nawala yung anointing mo, ibabalik ko ulit sa'yo. I should recognize, saan ko ba nawala? At kailan ko nawala yung anointing na yun? Tignan po natin yung story sa Bible ng dalawang naging hari ng Israel, kung saan yung isa binigyan ng anointing at nawala sa kanya, at yung isa binigay ng anointing, nagkasala, ngunit, na-regain yung anointing. No? Sige, tignan po natin ang buhay ni King Saul and King David. Alam ko po na may mga times na na-preach ko na ito, yung comparison nilang dalawa, pero balikan lang po natin, no? Next slide. David's practice of returning to God. Huwag na po tayo masyadong mag-focus kay Saul. Si Saul po kasi inanoint siya ng Diyos sa pamamagitan nga po ni Samuel na i-anoint mo yan. Magiging hari yan. At sabi pa nun ni Saul, hala, hindi ako rapat-dapat. Galing ako sa maliit na tribe. Baka iba na lang. At ang description kay Saul, tall, dark, handsome. Talagang haring-hari, no? Hindi nga ikaw nga yung pinili. Hindi nga ako. Ang arte mo. Ikaw nga. Pag ikaw. Kinuha niya naman, tinanggap niya naman. As time passes by, nung lumalaban na at pinagtatagumpay siya ng Lord, inilipat ni Saul yung recognition sa kanya na dapat ay sa Diyos. Are we doing conquest and we need validation and recognition? Ay, ipapakita ko to kay Pastor Modi. Pastor Modi, 10 yan, in-invite ko yan. Wala kang tulong dyan. Minsan pag gusto mo nang i-review kay parang get away from me, Satan. Meron pa bang ganun sa atin? No, ipapakita ko to kay Pastor Modi, ako lang to ha. Hindi nga ako tinulungan ng cell leader ko eh. Wala nga akong cell leader eh. Baka mamaya espiritu ni Saul na ang nandyan. Ngayon po si David, kabaliktaran siya ni King Saul. David was now in great danger because all of his men were very bitter about losing their sons and daughters and they began to talk of stoning him. Kasi ito yung time na sila'y lumusob sa isang labanan, pagdating nila doon sa lugar nila, wala na. Wala na yung mga asawa nila, wala na yung mga anak nila, pagbalik nila, hala, King David, wala, anong gagawin natin dito? Sabi niya, hindi ko din alam. At ang gusto ng mga kawal niya, batuhin na natin to para mamatay. Wala namang kwentang leader to eh. Nawala lahat eh. Parang wala yung asawa ko, wala yung anak ko, wala. As in lahat. Pagbalik nila doon, wala. At alam niyo pa sabi dito, but David found strength in the Lord his God. Kanino po humanap ng kalakasan si David?
sa Diyos. Hindi sa Netflix dahil nagpahinga lang siya ng 3 hours. Let me regain my strength. Get the popcorn and pakilipat sa ganito. Hindi po doon. Hindi rin po sa bahay inuman. Hindi rin sa mga kaibigan. Nung babatuhin na siya, dahil nagalit na sa kanya yung mga kawal niya, sabi dito, but David found strength in the Lord. Then David asked the Lord, Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? Alam mo po, alam niyo kagandahan kay David? Pwedeng right there and then, pwede siyang magtampo sa Lord eh. Lord, lumaban kami, inutusan mo kami, pagbalik namin, wala naman na yung ano dito, bakit naman ganito? Sumunod naman kami sa'yo, tapos pag uwi namin, wala. Pwedeng ganun eh. Pero ano po yung puso ni David? Ano pong sabi dito? Lord, susundan ba namin to? Lord, tulong naman, hindi ko alam gagawin ko eh. Mauhuli kaya namin sila, maabutan kaya namin sila. Tandaan nyo, si David ay isa sa sumulat ng Book of Psalms. At ang nakalagay doon, be still and know that I am God. So meron pong practice si David ng pagbalik-balik sa Lord. Alam ni David kung saan siya babalik. Para siyang kalapating batcher. Sino nakakaintindi sa akin? Yung mga kaedad ko, pag sinabing binato yung kalapating gano'n, no? Tapos, ala, bumabalik ulit. Di ba ganun yun? Yung mga nag-alaga ng kalapati dyan, no? Alam natin yon, lalagyan mo ng palatandaan. Pag binato mo, babalik yan, batcher yan eh. Alam niya kung saan siya babalik eh. Tayo ba, alam ba natin kung saan tayo babalik? O nagmamatigas tayo? Hala Lord, napainom po ako, nalasing po ako. Sabi ni Lord, balik ka. Ang sarap nun Lord eh. Pwede isa pa. Sabi ng Lord, hindi nga, balik na. Lord, kasi napapako ka na, nakikipag-compromise ka na. At alam niyo po ang anointing, hindi siya nawawala in a blink of an eye. Na parang kinabukasan, demonyo na siya. Hindi, unti-unti yan. Bakit ganun si Saul? Parang aligagana. Tapos kinabukasan, walang tulog yun, no? Tignan mo yung tsura. O galit na naman siya. Yung preacher na yun, laging galit. Hindi ako si Saul, ha? Bakit ganun naninibat si Saul? Gradual eh. Yun ang nakakatakot. Dahil minsan, akala natin normal na lang yun. Ay, normal ata ito, hindi ako makapag-devotion ng 7 days, no? Tingin mo, Lord. Hindi ka nasagot, okay lang. Tapos pag nagisimba ka, yung iba, nakatayo na, sabi ni Pastor Maudi, tayo po tayong lahat. Lord, nakikita mo naman yung laman ng puso ko, di ba? Hindi na po ako tatayo. Akala mo normal lang. Alam dapat natin kung saan tayo babalik. Then after that, dumating ulit sa point na may struggle si David. Next slide. 2 Samuel 12:13, sabi dito, then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replies, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for sin. Ito po yung nagkasala si David ng pangangalo niya. Sinipingan niya ang hindi niya asawa. Nasaan ba kasi ikaw dapat, no? Nasa conquest ka, no? Nandoon ka sa rooftop. Kumakanta ka pa doon. Ikaw ang Who's that Pokemon? Hari ka, kunin ang babaeng yan, dali sa kwarto. Akala mo okay lang. Pero yung point na wala ka dapat doon sa lugar na yon at na-compromise mo at dumating sa point na nagkasala ka at namatay yung una nilang anak ni Bathsheba, ano ang sabi ni David? Hindi siya nagmatigas eh. Bakit Lord? Basisisi mo ba ako? Lalaki ako, nakakaramdam ako ng ganon. No. Anong sabi ni David? I have sinned against the Lord. At anong sabi ni Nathan? Oo. Alam ng Diyos talaga nagkasala ka pero pinapatawad ka ng Lord. Kaya po yung kaninang opening verse, next slide, ito po yung sabi ni David sa Psalms 51. Create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast Spirit within me. Do not cast away from me your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Nasaan po ang kagalakan ni Haring David? Sa title na siya ay hari? Sa taong pinamumunuan niya? Ano po ang sabi doon? Restore unto me the joy. Saan daw po siya nagagalak? Na siya ay ligtas. Sino po dito nagagalak na tayo may kaligtasang eternal sa Lord? Kuya, buti pa kayo meron. Kami, hirap na eh. Hindi, ang pinag-usapan natin dito is about eternal life.
Sino po dito nakakakilala sa Lord? Kasi sabi dito ni David, Lord, ibalik mo yung kagalakan na ako iniligtas mo na. Sapat na sa akin yon. Yung uyaman, wag na. Pero yung i-restore mo sa akin na ako'y nagagalak dahil ako'y niligtas mo, Lord, yun lang yung kailangan ko at yung willing spirit. Mga kapatid, restoration begins with an honest return to the place of fellowship with God. Kahit mag-confess ka sa akin, as a leader mo, Kuya John man, nagkasala ako. Ako din, nagkasala sa Lord. O saan tayo babalik? Lagay tayo dito, mag-iimo-imo na lang tayo na nagkasala tayo pareho. Hindi. The restoration begins with an honest return. Kinakailangan mo lang naman maging honest. Si David naging honest, di ba? Lord, nagkasala ako. Sabi ni Nathan, alam ng Diyos. Si Saul, nagkasala ka. Pwede mamaya ka na? I-bless mo muna kami para makita naman ng tao na okay pa yung postura ko at galang pa rin nila ako. Yun ang sinabi niya. Di ba nung time na sabi ni Samuel, tinanggal na sa yung pagiging hari, pwedeng mamaya na, i-bless mo muna kami para naman makita ng tao na to na talagang ino-honor mo pa ako. Just imagine, kinokorek ka ng Lord right there and then, pero kinokontra mo ang Lord. Wala yung honest return. Kapatid, kung hindi ka na natuturuan, matakot ka na. Baka ginaganto lang ni Lord yung accent. Ayaw mo tumigil Eto ka. Pero hindi naman ganun ang Lord. Sabi, pinaiiral ng Lord yung grace niya. The third thing that we need to know is we should receive a fresh anointing. Who among you, sino po sa atin yung gustong makareceive ulit ng fresh anointing? Lahat tayo nangangailangan ng anointing, amen? But by faith. Psalms 92 verse 10, but you have made me as strong as a wild ox. You have anointed me with finest oil. Sino po ang mag-a-anoint sa atin? Ang Holy Spirit. Hindi po si Pastor Modi, hindi kung sino mang tao, hindi yung tribe leader mo. Ang anointing po ay nagmumula sa Diyos. In 1 Samuel 17:36-37, sabi dito ni David, nung siya i-anoint, I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine. Kaharap niya kasi si Goliath Sabi niya, loko-loko tong higante na to Ano yun, naririnig ko na kinukutsa mo yung Diyos namin. Sandali nga. Ginawa ko na to sa lion tsaka sa bears Gagawin ko ulit sa'yo yun. Ang leti David, sabi ni Goliath, talaga ba? Sabi ni David, bakit? Tapos sabi niya, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Ano po yung makikita nyo doon? Hindi sinabi ni David na, ginawa ko na to dati, ako nga yun, balati ko nga yun, tapos pinagusunto ko ganyan, ako yun Ano po yung sinabi niya sa latter part? The Lord who rescued me. Grabe yung dependence si David, na parang wala siyang kilos na, pag pinuri mo siguro si David, ang galing-galing mo naman, hindi si Lord yun. Ang galing-galing, ang kulit mo, si Lord nga yun ba't di ba tayo minsan, ang galing-galing mo naman. Well, ako lang to. Anong pangalan mo? May pride si Saul ganun di ba? Kaya na-trigger siya kasi may nagkakantahan doon Si Saul ay nakapatay ng 1,000. Tak, tak, tak. Si David nakapatay ng 10,000. 10,000 pinatay ni David. Asa si David? Papatayin ko. Nakafocus siya doon sa lakas niya. Nakafocus tayo sa galing natin mag-explain ng one verse. Nakafocus tayo doon sa kakayahan natin. May kotse ako. Marami kang may invite. Kapatid, kung ang kotse mo ay chariot of fire ni Elijah, malamang talaga marami kang may invite. Pero kung gagamitin mo lang yung ability mo, gagamitin mo lang yung resources mo, bilang panapal doon sa anointing ng Lord, hindi ka magtatagumpay. Balikan po natin ngayon yung kwento ni Elijah na nagsisibak ng kahoy kanina. Hindi naman kayo naguguluhan sa kwento, Kanina si David, tapos si Elijah. Si Elijah po ay isa sa pinaka-anointed na prophet. Alam niyo ba yon? Hindi siya namatay Sinundo siya ng chariot of fire. Sino gustong sunduin? May nagtaas sa likod. Sorry po sa tanong. Kasi akala ko na mag-ataas. Sabi nila, wait lang Lord. Lord, nakita niyo po sila pero iba po yung meaning nun. Hindi kasi siya namatay, ni-rapture siya, ganun siya kalapit kay Lord Pero alam nyo ba, itong pinakamakapangyarihan, isa sa mga pinakamakapangyarihan na propeta nung araw na yon,
Na-depress. Na-depress siya. 1 Kings 19:4. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Sabi niya, sana mamatay na lang ako. Lord, tama na. Ang dami ko nang ginawa para sa iyo. Patayin mo na lang ako. Kunin mo na itong buhay ko. Pagod na ako. Bakit parang kasalanan ko? Diba? Nag-iimo-imo siya no? Siguro nagaganon-ganon pa siya sa puno. Ayoko na nga. Sabi ni Lord Elijah, huwag mo hawakan. Pwedeng ganun tayo, di ba? Pero tandaan nyo, si Elijah po ay isa sa pinakamalapit na propeta ng Lord at siya ay nakaramdam din ng pagod. Ano pong sabi? Tuloy natin. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. Gutom lang pala. Pag gutom, hindi yung pag nagutom ka, Lord, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gutom? Sarong ito. Ipapako ka ba sa krus? Kumain ka. Ay, pwede naman pala kumain, Lord. Anong sabi? Gutom eh. Alam ng Lord na tayo napapagod pag nasa conquest, tama? Huwag tayo magpakaano. Hindi ako kakain. Ito ay part ng part to ng 40 days prayer and fasting. Pastor, sabi ng Lord, tayo, kain. At sa afternoon, so he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights. Kaya pala siya pinakain. Mag-travel naman pala siya ng 40 days and 40 nights. Pinakain ka para mag-fasting ulit. Kain ka, kumain ka. Damihan mo yung kain mo. Mukbangin mo yan. Bakit, Lord? Basta. 40 days, 40 nights, ha? Ano gagawin, Lord? Fasting. Yun tayo, Lord, eh. Katagpuin mo ako. Hindi ka oobligahin ng Lord na katagpuin mo siya sa panahon na hindi ayos yung sarili mo. Lagi mo tatandaan yan. Kasi minsan ginagawa nito parang, hindi, kailangan daw ito eh. Kailangan ko daw mag-conquest kasi hindi daw ako makakaano ng SOL3. Pagod na nga ako eh. Kaya dyan, ayoko na. Kapit na lang tayo. Hindi, kapatid, kaya mo yan. Kuya, hindi pa nga ayos yung sarili ko eh. Kayanin mo yan. Kinukulit na ako ng mga teacher mo. After nun, na-kompleto niya naman yung SOL3. Then after na wala siya. Asan ka na? Ayoko na kuya, napapagod na ako. Ano yung nakaligtaan natin? Nasa katawang lupa yung tao. May pangangailangan siya na dapat nating i-attend. We cannot serve the Lord unless okay tayo physically, emotionally, and spiritually. Huwag nating gawing robot yung mga tinuturuan natin. Kaya mo yan! Daniel, bumangon ka, kaya mo yan! Kung hindi ko lang, kayanin mo! Hindi mo kaya? Kaya na po. Very good. Next, Jones, kaya mo pa? Kakayanin ko, naninipa ka na eh. That is not anointing. That is not anointing. Nakita niyo ba si Jesus Christ pagkapako niya sa cross, pagkababa niya? Sino yung tumila ako yung manok? Nag-deny? Sino? Sino yon? Wala. Ano sabi niya? Pedro, mahal mo ba ako? No, Lord. Opo, Lord. Pedro, mahal mo ba ako? Kasi naman eh. Oo nga, Lord, mahal nga kita. Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung aking tupa. Lord, worth it pa ba ako magpakain ng tupa? Worth it pa ba ako, Lord? Kasi baka akala natin, anointed ako, super anointed ako, hindi ako dapat makita ng panghihina ni Pastor Modi, hindi ako dapat makita ng panghinaan ng primary 12, dapat lagi ako malakas. Kung si Elijah nga, ang daming ginawa ng miracle ng Lord, sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Papapatay ako ni Jezebel. Ang dami kong ginawa sa'yo, papayag kung papatay ako ng reyna na yon. Hindi niya alam pala kasi, meron pang ibang prophet na niligtas bukod sa kanya. Nag-overthink. Pero ang pinaka-perfect po na pattern ng dependence po natin, sige po, next, is si Jesus Christ. Acts 10:38. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Para saan po ang anointing? Based po dito sa binasa natin. Jesus was anointed with the Holy Spirit para gumawa ng mabuti, doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Hindi ka bibigyan ng anointing para ba akala mo ikaw na si San Goku. Psst, 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 psst. Sinong lalapit? Sinong gustong magpagaling? Hindi ka, papagaling kita. Ilalabas ko ng 100%. Hindi ganun yun.
Hindi ikaw ang makikita during anointing. Ang makikita ay ang kapangyarihan ng Lord. Next slide. The anointing is not something we possess independently. It is the power of God working through a yielded life. Kaya babalikan ulit natin. Bakit kaya parang ang ilap ng anointing sa akin? Bakit kaya parang hindi na ganun ka-powerful? Pag binalik ng Lord ang tanong sa'yo, bakit nga ba, Janma? Nakakapag-pray ka pa ba? Nakakapag-devotion ka pa ba ng may quality? Nakakapag-prayer meeting ka? O lahat yon tinanggal mo na? Then don't ask kung bakit. Ulitin ko po, the anointing is not something we possess independently. Hindi po atin ang anointing. Ang anointing ay nanggagaling sa Lord at ibibigay niya lang yon sa karapat-dapat na bigyan ng anointing. Second to the last point, remove what hinders the anointing. Isaiah 10:27. In that day, the Lord will end the bondage of His people. He will break the yoke of slavery and lift it from their shoulders. Ito po yung magagawa ng anointing. Ililift tayo doon sa bondage, sa slavery. In 1 Samuel 15:24-30, when pride reigns, the anointing fades. Kaya tingnan mabuti, parang hindi na ako anointed. Baka mamaya umuusbong yung pride. But Samuel replied, kasi sabi ni Saul, samahan mo muna ako, dito ka muna. Ito naman kalaban, para naman i-recognize mo naman ako, sabi ni Saul. Sabi ni Samuel, I will not go back with you. Ayoko nang sumama sa'yo. Hindi ako babalik na kasama ka. Since you have rejected the Lord's command, He has rejected you as King of Israel. Ito yung pinakamasakit na rejection, no? Yung akala mo, dahil hari ka, anointed ka pa, pero nung sinabi ni Samuel, hindi na ako sasama sa'yo. Bakit? Hindi mo nakasama ang Diyos. At hindi ako sumasama sa taong walang Diyos. Bakit? Yung pride ni Saul, yun ang nangibabaw. Continue natin. 1 Samuel 16:14, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. This is the danger. Pag nawala daw yung anointing ng Lord sa'yo, pag nawala yung spiritual edge ng Lord sa'yo, anong papalit? Hindi po ako nagsulat niyan. Si Samuel ang nagsulat niyan. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Hindi ka mawawalan. May tatanggalin ako pero may ipapalit ako. Pero tignan mo yung pinalit sa kanya. Evil spirit para matroubled siya. Let us be careful mga kapatid. If we're doing the work of the Lord with anointing, kasi kung wala, nakakatakot yon sa church. Na tumatayo ako sa pulpito, nag-a-usher ako, nagpe-preach ako, hindi ko alam na hindi na pala Spirit ng Lord yung gumagamit sa akin. At may transference po ng evil spirit, mind you. Ngayon po, anong gagawin natin? What are the things that dull our spiritual edge? Number 1, do we have a secret sin? Meron ba tayong tinatagong kasalanan na ikaw lamang ang nakakaalam? Do we have pride? Do we have unforgiveness? Spiritual complacency. Okay na to. Okay na to. 12 na yung cell members ko regular. Okay na to. Umayo kayo, ha? Huwag niyo ako pahirapan sa pag-report. Okay na ako. Primary 12 na ako. Complacent ka na ba spiritually? Or are you grieving the Holy Spirit? Alam niyo po, sabi sa New Testament, ito daw ang kasalanang walang pangalawa. Ibig sabihin, pag ito ang ginawa mo na talaga, wala na talagang balikan yon. Ang pag-grieve ng Holy Spirit. Dahil hindi naman power ang Holy Spirit Siya'y Diyos na pinipighati mo. Huwag niyong pipighatiin ang Holy Spirit. Ano ang makakapagpighati sa Holy Spirit? Lahat ng makamundong bagay. Gawin mo. Lalayuan ka niyan. But remember, in Corinthians, sabi doon, your body is a temple of the Holy Spirit. Kaya kanina sa cell group, sabi ko, babuyin mo yung katawan mo. Wala ng Holy Spirit yan. Bakit? Hindi titira ang Holy Spirit pag madumi ang bahay.
Gusto mong mawala ang Holy Spirit, i-grieve mo, dumihan mo ang buhay mo. Pero kung gusto mong mamalagi ang Holy Spirit sa'yo, pagkalinisin mo yung buhay mo. Nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Hindi nagkasala ka, hindi naman masyadong ano yun, di ba? Parang magaan lang naman yung Lord eh. Yung iba nga dyan eh. Sometimes, next slide, sometimes God's answer is not more oil. Lord, ibuhos mo sa akin. Gusto ko triple a portion. Tatalunin ko si Elisha. Sa kanya double lang eh. Gusto ko triple anointing. Quadruple. Sabi ng Lord, hindi naman yun yung kailangan mo eh. Ang kinakailangan mo, tanggalin kung ano yung nakablock, kung bakit hindi ako makapag-penetrate sa'yo. Dumidi pa ka pa dyan. Nagpe-preach ka dyan ng gospel. Maya-maya, ikaw pala yung numero 1 sa scatter. Ibang Kristo pala ang sinasamba mo pag weekdays. Tapos, Lord, gusto ko ibuhos mo yung anointing. Buksan mo yung langit. Lord, lunurin mo ako ng anointing. Paano kita lulunurin? Ang dami nakablock dyan. May secret sin ka pa. Hindi ka pa marunong magpatawad. Humingi na sa'yo ng tawad. Ang sabi mo, bakit? Ako lang ba? Over my dead body. O, hindi tinamaan ka ng kidlat. Okay na? Over your dead body. Namatay ka na hindi nagpapatawad. And lastly, mga kapatid, ano ba yung gamit ng anointing? May isang character sa Bible, sabi niya, ay gusto ko yan! Magkano yan? Sabi ng apostles, anong magkano? Gusto ko din yung ginagawa mo eh, yung parang magic eh, mekos-mekos. Hala, gumaling, gusto ko din yan, magkano yan? Nabibili ba yan? Anong sabi niya? Anak ka ng demonyo. Sukat ba naman kapangyarihan ng Diyos, anointing, sasabihin mo nabibili? No. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news. Hindi po biro ang trabaho ng anointing. Dahil once na sinabi mo, Lord, gusto ko ng anointing, be ready ka, nasundin mo yung Matthew 28:19-20. Sino gusto ng anointing? O ayaw nyo na. Kasi may utos na eh. Pag gusto ko ano lang, baka pwedeng bonus na lang, wag nang sunod-sunod. Eh, yun ang kadugtong nun eh. Si Jesus Christ, bago siya mag-minister, inanoint siya ng Holy Spirit. At nung inanoint siya, humayo ka na. Ipagsigawan mo na yung pag-ibig ng Diyos. To bring good news to the poor. Magpagaling ka na. Kaya ka may anointing. Eh ngayon, sabi mo, Lord, gusto ko ng anointing. Ready ka na ba? Saan, Lord? Magpapagaling. Ay, kasama ba yun sa terms and condition? Hindi ko nabasa. Wait lang. Ay, oo nga, no. Let me think. Isipin ko muna, Lord, parang hindi pa ako ready. Na parang gusto mo ng gusto mo ng benefit pero ayaw mo ng responsibility. You know what? This note. Kindly note this one. Next slide. If the anointing only makes you more visible but not more useful, you have misunderstood its purpose. Kung gusto mo lang dahil anointed yan, ang galing sumayaw. Tapos, malaya. Tapos ang taas pa sa ng boses mo. Kung nakikita ka lang, nirequest mo yung anointing para lang maging visible ka, pero hindi ka magagamit doon sa paghahari ng Diyos, wait lang, nagkakamali ka ata. Ang model natin ng anointing or total dependence sa Lord ay si Jesus Christ. At nung siya'y inanoint, wala siyang ibang ginawa. At ang sabi nga sa Bible, kulang pa ang book sa Bible para maisulat lahat ng ginawa ni Kristo. Hindi pa nga isinulat lahat daw yun eh. Araw-araw siyang gumagawa ng mabuti. Ikaw gumawa ka ng mabuti ng naningil ka pa. Tatawid po kayo, nanay. Opo. Ay, ako na po dyan. 100. Ay, akala ko naman, anak, dahil taga-TGCM ka walang bayad. Ay, nanay, wala na pong sa ngayon, no? Member po ba namin kayo? Hindi, hindi naman po pala eh. Pag hindi member, hindi free. Samantalang si Jesus Christ, araw-araw gumagawa ng mabuti, walang singilan. Samantalang tayo dito, gumawa ka lang ng mabuti, biglang, walang kapalit. Ayun lang yun. Nag-share ako ng gospel, na masaya ko. Wala na yun, Lord. Hindi man lang ako tinawag. Nung December, Lord, in-invite ako, hindi ako nabigyan ng chocomucho eh. Ayoko na. Tapos sabi mo, Kuya Janma, di ba nagpadala ako sa EGR ng delegate? Oo. Bakit yun meron, ako wala? Ganun pala dito sa inyo, no? Ayoko na dito, lipadala ako ng church. If you're focusing on validation and you're focusing on appreciation or recognition, you misunderstood what is anointing. Next.
The purpose of the anointing is not to make us look powerful, but to make Christ known. Kasi minsan ang akala natin, pag anointed yung tao, uy, napanood ko nga si Benny Hinn lumalapit pa lang siya, tumatalsik na yung tao gusto ko din yun. Lalapit pa lang ako Wow! Kita mo yon? Isa pa. Oh, wala pa. You misunderstood anointing. That is not anointing. Hindi lang po yun ang ng anointing, yun ang manifestation ng anointing. Kila Benny Hinn, kila Billy Graham, kila Oral Roberts. Just imagine, talagang pilay. Nung pinag-pray tumayo, amazing. Tatayo din ako, John Mas Ministry. Anong gagawin mo? Tatry ko din yun. Gumaling ka. Pag ikaw na yung kinikilala mo na tumatayo doon sa anointing at hindi na si Jesus Christ, again, you misunderstood the anointing. Sa atin pong pagtatapos, we will have an altar call. We will ask the Lord for fresh anointing. You know why? Next slide. Because the Lord is asking each one of us to get your edge back. Ibalik mo yung talim mo. Ibalik mo kung ano yung nawala sa'yo. Ipakita mo kung sino ka. The axe head was lost, but it was not gone forever. Naniniwala po kayo doon? Minsan ka nang nagkaroon ng anointing. Kuya John mo, di ba, nag-EGR po ako. Tapos po, yung meron po kasing may sakit sa amin. Pinag-pray ko pa lang po sabi ko, in Jesus' name, gumaling ka. Kuya, gumaling po siya. Tapos, yun po, kuya, ganun pala yung anointing. Tapos ginagawa mo ulit yun. Dumating sa point na, pag-pray mo nga ulit to, kuya, pinag-pray ko Hindi po gumaling. Bakit kaya? Hindi ko din po alam Siguro kaya wala na akong anointing, no? Ayoko na, kuya, magtuloy. Useless Totoo, useless ang pagtuloy ng walang anointing. Pero ano sabi ng Lord? Nawala lang naman Hindi naman totally forever na mawawala. Pwedeng i-regain. Because the good news is this. God still gives fresh oil. Naniniwala kayo na ang Lord kaya magbigay ng fresh oil? Naniniwala kayo na ang Lord nagre-restore? Si Job nga kung mababasa niyo yung kwento niya, hindi ko kwento, mahaba Nawala lahat, biglang ni-restore, doble pa, triple pa Kaya ng Lord mag-restore? By faith. And God still renews spiritual strength. Who among you wants to renew his or her spiritual strength? Ako personally gusto ko. Bakit? Sa nangyayari ngayon, hindi na ako mapagkatulog. Nung nabalitaan na, JM, ano po yun? May binaril sa Ateneo Oo nga po private school. Ikaw, as principal, anong gagawin mo? Pwede bang kumalma ka? Hirap na yung kalooban ko. Di ko alam kung ano mangyayari sa eskwelahan namin Kaya talaga, Lord, pagpapasok ako, Lord, ingatan mo yung mga gwardya, yung gate, hanggat maaari, maging secured talaga. Kung may mga batang gagawa ng kalokohan, Lord, ngayon pa lang, huwag mo nang papasukin. Bakit? Hindi natin alam kung ano nangyayari. At kung hindi ko palalagyan or hindi ko pahingin sa Lord yung spiritual strength, I don't know. Kayo ba parang normal lang sa inyo, may nagbarilan doon, saan kaya sunod? Kapatid, kinakailangan na natin kumilos, buksan na natin lahat ng campuses, pasukin na natin, kung kinakailangan na abangan na natin. No? Because I believe God can renew our spiritual strength. Before we will sing a song, before we have an altar call, I want you to remind of this one. Next slide. The enemy may have dulled you. Sinubo ka ng kaaway. The enemy may disappoint you. Lord, pinag-pray ko naman yung trabaho na yun, hindi mo naman binigay. Worship leader pa naman ako. Primary 12 pa naman ako. Ang dami ko pang tinuturuan. Yun lang ni-request ko, hindi mo binigay, nakaka-disappoint naman. Na-drain ka ng mga alalahanin sa buhay. At yung mga battles mo, talagang niyurakan ka. Yung tipong nakadapa ka na, parang sasabi mo sa kaaway, pwedeng time freeze muna. Wait lang, babangon ako. Ay, hindi ka babangon. Ano pong sabi dyan? Pwedeng mangyari sa lahat yon. Ang laki ng bayarin, bigla pang nagkasakit si ganito, tapos may nangyari sa ganito. Hindi po tayo exempted.
Pero meron pong panawagan ng Lord. Ano pong sabi? But God is calling you to sharpen your faith, reclaim your fire, and get your edge back. Ibalik mo yung talas at talim ng pananampalataya mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, get your edge back. Ay wow, sobrang nakaka-encourage, no? Ibalik mo yung talim mo. Get your edge back. Utos yun eh. Ibalik mo yung talim mo. Paano gagawin? Balik ka sa prayer. Balik ka sa devotion. Kuya, mahirap. Ibalik mo yung talas mo. Mahirap, kapatid. Hindi madali yun. Sinong gustong hasain ng Lord? Kikiskisin to, kikiskisin yan, masusugatan ka. Pero lagi niyo tatandaan, kaya ako ginagawa yan. Anong sabi sa Jeremiah? Isa kang putik at ako ang magpapalayok. At alam ko kung anong hulma ang para sa'yo. Tiwala ka lang, huwag kang mainip. Para dito ka. Pinanganak ka para dito. But let me, hayaan mo ako. So this afternoon po, before we have an altar call, itong altar call po na gagawin natin, hindi po ito na, ay tumayo sila, tatayo ako. Kung sino po yung want to regain the anointing, the spiritual edge, regain, ibig sabihin, feeling mo na nawala yun, may nangyari, naiwala mo, malaya po kayong pumunta mamaya pag nag-altar call tayo. Pero kung gagawin mo yun dahil, yung kinalabit po kasi ako hindi magpe-penetrate sa'yo ang anointing. Dahil ang anointing mag-flow kung ang puso mo tama. Aaksayin mo lang yung oras mo at hindi biro ang gagawin po natin. Dahil ang atin pong kakatagpuin ay Diyos, ang banal na Espiritu. May request everyone to please rise. Kantahin po natin itong awit na ito before we ask for the fresh oil, fresh anointing, and the spiritual strength. Awitin po natin ito ng may nag-yearn tayo, Lord, please. Ang dami ko nang nasayang, Lord. Thank you for the correction. Pero Lord, please, I need the spiritual anointing. Lord, we need this one. Kailangan ko to para sa pamilya ko. Kailangan ko to sa trabaho ko. Lord, kailangan ko po ito para makapag-minister. Kung hindi mo lang din po ako, Lord, bibigyan, wag mo na lang po akong pasamahin. Sabi ni Moses, if your presence does not go with us, wag mo na lang po kaming paalisin. Sige po. Manatili tayo sa presence ng Lord habang inaawit po natin itong Touch of Heaven. I will live for the moments when I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. 'Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 oh. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, or the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all.
wants more of you. My heart wants something new, so I surrender now. All I want is to live within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again and throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 I'll open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I'll open up my heart to you. Oh, I'll open up my heart to you now. So do what only you can. Yeah. Jesus, have your way with me now. I'll open up my heart to you. Yes, Lord, I'll open up my heart to you now. So do what only you can. Yeah. Jesus, have your way. Open up your heart. I open up my heart to you. Oh, Jesus, and open up my heart to you now. To do what only you can. Oh, Lord, Jesus, have your way with me now. Oh, Jesus, have your way in us. Have your way in us. Da 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 da. So all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for the touch. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch. All I want is to live. My desire is
Throw my fears into the wind. I am desperate for a touch. Father, we thank you. We glorify your name. Be magnified, Lord. Panginoon, salamat po na amin po muling binubuksan ang aming puso for your fresh anointing. Lord, we want to get our edge back, Panginoon, at hindi po namin ito magagawa sa aming sariling lakas. To quote, Lord God, Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Lord, we need your spirit. We need fresh anointing. We need spiritual strength. Lord, we need to be restored by your spirit. Open the gates of heaven, Lord God, and pour out your anointing sa bawat isa po sa amin. Meron po ba ditong mga primary 12? May ask to come forward. Primary 12 po, lapit po dito before we start the anointing or refreshing or regaining our spiritual edge. Come on. The God is calling all the primary 12. Again, we will do this altar call not as a symbol lamang po na kayo tumayo sa harapan. Buksan mo yung puso mo, yung isipan mo. Let your Holy Spirit speak. Let the Holy Spirit touch you. Ang kinakailangan mo lang is to empty your hearts. Kinakailangan mong tanggalin lahat ng laman ng puso mo at hayaan mong i-refill ka ng Panginoon. Sige po, gagawin po natin siya in this manner. Upo muna po siguro tayo, no? Unahin po natin yung mga nandito sa part ng congregation, yung nasa left side, yung nagnanais lamang po to regain His spiritual strength and anointing. The primary 12 are here. Unahin po natin itong nasa side na to. Come on. Go. Those who want to regain their spiritual edge, those people who want to get their edge back, the anointing to preach the good news, to do good things. Come on. Sige po, start po tayo. Siguro may mag-a-assistant na magpapunta doon. Yung mga naghihintay po sa kanilang turn, manatili po tayo sa atmosphere of prayer. The Holy Spirit is here. Sige po, magsimula na po tayo. Praise God. Praise God.
Yung mga nasa second row po, pwede na po dito. Yung second, ito po. Kung sino lamang po yung nagnanais ng fresh oil or anointing, ipagkatiwala po natin sa Lord by faith. Let us not ask for sign na Lord, na-anoint pa ako? No. Kumikilos ang Diyos sa kaparaanan na alam niya na makakabuti para sa atin.
So do what only you can. And Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. May we all rise? May we all rise. Still, we are in the presence of the Lord. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Father God, we thank you for the anointing. We're thanking you, Lord God, for the restoration of what was lost. And this time, Lord God, we're claiming our edge to be back right now, Father God. We're requesting, we're praying, Lord God, for our spiritual edge to be back, Panginoon. At sa anointing pong ito, Lord God, alam po namin, nagagamitin po namin ito to preach the good news, to do good, Lord God, to heal the sick. Ihanda mo po kami sa malaking gawain, Lord God. Hindi mo po kami, Lord God, inanoint para lamang sa wala. You will do greater things in this church. You will do greater things individually sa amin pong mga buhay. And right now, Father God, we're thanking, Lord God, we're grateful for your anointing, Panginoon. Sa iyo po, Lord God, ang papuri, ang pagsamba, ang pagpapalat kadakilaan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay pumalakpak. Sumigaw ng hallelujah! We will get our edge back. Lord, this is a time na lahat po ay gagamitin mo sa mga nations, Lord God, sa mga school, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na i-restore ang community, Father God. Let your Holy Spirit, the power of the Holy Spirit be upon us, Panginoon. Purihin po kayo aming Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Come on, church. Give the loud shout of praise. Sige po, makakaupo na po tayo.